Sino nga ba si Rodante Marcoleta? Siya na nga bang susunod sa yapak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Lalo na pagdating sa katapangan nito sa pakikipagdebate at paninindigan sa isyong kinakaharap ng bansa. Si Rodante Marcoleta ay isang politiko na kasalukuyang nagsisilbi bilang kinatawarang sagip party list sa mababang kapulungan ng Kongreso ng Pilipinas. Kilala siya sa pagiging isa sa pinaka-vocal na mambabatas lalo na sa mga isyong may kinalaman sa media, edukasyon at mga batas na may kaugnayan sa relihiyon at gobyerno. Sa mga hindi nakakaalam, si Rodante Marcoleta ay isa sa mga nanguna sa pagtutol sa pagbibigay ng panibagong prangkisa sa ABS-CBN noong 2020. Isa sa mga binanggit niyang dahilan ay ang umano'y paglabag ng network sa ilang mga batas at regulasyon. Sinusuportahan niya ang pagpapalakas ng mga batas kontra terorismo sa bansa. Isa din siya sa mga mababatas na pabor sa pag-amyenda ng konstitusyon. Madalas siyang iniuugnay sa INC o Iglesia ni Cristo at pinaniniwala ang malakas ang suporta niya mula sa nasabing relihiyosong grupo. Nakilala rin siya sa pagtutulak ng budget cuts para sa ilang ahensya kabilang na ang Commission on Human Rights. Bago naging kongresista, siya ay isang abogado. May background sa batas at public service. Ang sagip party list ay nakatuon sa pagtulong sa marginalized sectors. Si Rodante Marcoleta ay kilala sa kanyang matapang at matibay na paninindigan pagdating sa mga isyong pambansa. Hindi siya natatakot na magsalita laban sa mga malalaking personalidad, institusyon at maging sa media. Narito ang ilang dahilan kung bakit siya itinuturing na matapang. Isa siya sa nanguna sa pagsisiyasat o pag-iimbestiga at pagtutol sa pagbibigay ng bagong prangkisa sa ABS-CBN noong 2020. Sa kabila ng popularidad ng network at suporta ng maraming mamamayan, matapang niyang pinuna ang umano'y paglabag nito sa batas tulad ng issue sa labor practices, dual citizenship ng may-ari at hindi tamang pagbabayad ng buwis. Bilang mambabatas, isa siya sa matibay na sumusuporta sa Anti-Terrorism Act, isang batas na may mga kritiko dahil sa pangambang maaring gamitin ito laban sa mga aktivistang hindi naman terorista. Sa kabila nito, ipinaglaban niya ang batas bilang paraan ng pagpapanatili ng kapayapaan sa bansa. Hindi siya madaling umatras sa mga mainit na diskusyon sa Kongreso. Madalas siyang magsalita ng diretso at walang paligoy-ligoy kahit pa nangangahulugan ito ng pagkakaroon ng maraming kritiko. Kilala siyang palaban sa mga hearing at hindi nangingimi sa matitinding tanong. Pinangunahan din niya ang panukala noong 2017 na gawing 1,000 pesos lamang ang budget ng Commission on Human Rights dahil umano sa kakulangan nito sa pagtutok sa biktima ng krimen at terorismo. Ang panukalang ito ay umani ng kontrobersya, ngunit nanindigan si Marcoleta sa kanyang posisyon. May tuturing na matapang si Rodante Marcoleta dahil sa kanyang diretsong pananalita, matibay na paninindigan sa mga kontrobersyal na isyu at pagiging handang humarap sa malaking personalidad at mga organisasyon. Hindi siya takot na labanan ang popular na opinyon kung sa tingin niya ay tama ang kanyang posisyon. Bilang isang aktibong miyembro ng Kongreso, madalas na nakikipagdebate si Marcoleta sa kanyang mga kapwa mababatas sa iba't ibang isyu, kabilang ang mga panukalang batas at resolusyon na may malaking epekto sa bansa. Ang mga debating ito ay nagpapakita ng aktibong partisipasyon ni Marcoleta sa mga mahahalagang usapin sa bansa na naglalayong magbigay linaw at magtaguyod ng kanyang mga paniniwala at advokasya. Ano ba ang pananaw mo kay Rodante Marcoleta ngayong tumakbo siya bilang senador ng Pilipinas? So suportahan mo ba siya? E-comment ang inyong reaksyon sa baba.